Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay kapistahan ng mahal na pong Nazareno. Humingi tayo ng lakas sa ating patuloy na pagsunod sa kanyang mga aral bilang sa mga Kristiyano upang tayo ay maging marapat sa banal na paghahandog at ibunang pagsisihan ang ating mga nagong pagkakasala. Lahat po tayo inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na ba ako nagkasala sa isip, sa salita at salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, panubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dumadalangin sa sambayanan ay matapat mo nawang lingapin sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ang katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang ala-ala,
Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po. Si Kristo'y naging tao, hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi na sa laot na noo ng bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalukal sila sa hangin. At na madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalapasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan sila lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng kilala sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyayari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po. Ngayon po ay kapistahan ng mahal na pong Nazareno, ang pinagdiriwang po yung translasyon, paglilipat, Kasi po dati, yung mahal na pong Nazareno ay nasa may bandang luneta. Ang kaya po nun ay parang sapa, puro tubig. Malayo sa iniisip nyo ngayon dahil sa puro building, puro kalsada, puro bato. Dati po sapa, tubigan lamang ang Quiapo. Inilipat yan nitong ganitong petsa. Pero nasa mga 400 years na pong mahigit ang mahal na pong Nazareno. Yan ang mga unang puon na idinating sa Pilipinas. Alam niyo na may mga puon, nagtuturo ng leksyon, Pagka dumadang puon nakapako sa krus,
malalaman nyo na ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos na ang ginamit ay ang krus para tayo iligtas. Ang unang mga dinating ditong puon ay yung Santo Niño de Cebu. Iniregalo doon sa unang binyagan na magkaroon ng unang Kristiyano sa Pilipinas. Sila Raha Humabon at saka yung Reyna po. Mga milagroso. Dahil sa tagal ng panahon, nagkaroon na rin ng ugnayan ang mga mananampalataya sa puon. Simbolo yun na napalapit ang kalooban. Kaya sa tagal ng debosyon, kabibigay ng oras, lumalim na rin ang pananampalataya, kaya naging milagroso. Ang kaya po naman, ang patron nila, hindi naman mahal po na Nazareno. Baka magkamali kayo. Ang patron nila ay San Juan ang tagapagbinyag. Saint John the Baptizer. Kaya po baka, ngayon ang tanong, Father, bakit po maitim yung mahal na po Nazareno? Kababali-balita, gumagawa ng mga haka-haka na noon raw nakasakay sa galyon. Galyon, yung barko nang dali mga produkto. Ang biyahe ng Acapulco, Mexico, ngayon ay isang napakagandang Cebu, siyudad, para Makati, yung Acapulco, sa Mexico City po. Nandun ang gagaling ang trade route, yung route ng trade, palitan ng mga produkto. Alam mo, in China, ang dala niya na porcelana o kaya mga seda. Wala na kapag-habi nun. Yun ang mabili. Dadaan-daanan ng mga galyon. Tayo naman yung mga spices. Yung mga sahog. Yung mga sili. Yung mga nganga. Mga pepper. Wala po niya sa ibang bansa. Pero kung bakit ito'y naihalo nila sa pagkain, dumalakas. Kasi ngayon yung mga highly oxidants, nagtatagal po ng mga bukol-bukol sa katawan. Sila po'y gumagaling, dumalakas. Kaya, pagkagaling sa Pilipinas ang galyon, inaabangan, pinapalit ng ginto, yung mga sahog. Sahog natin sa pagkain, mga luya. Paribase ang Pilipinas ay nakatapat sa araw. Ang nasisinagan ng araw, malalakas. Pagka isang lugar ay nasisinagan ng araw, malakas. Africa, nakita yung Africa? Ang pinakamalalaking hayop, katulad ng elepante, giraffe. Nasa Africa, yung pinakamatuturing hayop, katulad ng cheetah, yung parang tigre, cheetah. Pinakamatuturing tumakbo na hayop, malalaki at mahaba buhay, nasa Africa. Dahil nakabilan sa araw. Ang Pilipinas, ang mga halaman dito ay naging gamot. Sapagkat tayo po ay biniya ng Diyos ng halaman na marami naging gamot. Iyan po ang trade route. Kaya dinadala yan. Ang akala nila, nasunog yung barko, yung galyon. Yun yung barko galyon. Kaya kung tawagin galyon trade. Yun palitan ng produkto ng ginagamit ay barko. Kaya naman ngayon, ganun pa rin na po. Ang akala nila, kaya maitim, yung mahal na pong Nazareno, nasunog. Nasunog kanya yung barko ng galyon, kaya nasunog yung puon.
Hindi po. Yan ang mga maling balita. Yung mga newscaster, gagawa-gawa ng mga balita. Nasunog, siguro niya nasunog. Maya-maya yung chismis, ginawa ng totoo. Kaya niya umitim yun eh. Nasunog na kahoy. Hindi po. Ang may sagot po dyan si Monsignor Benko, galing sa Bulacan. Yun ang ating liturgist na yung carver, yung umukit ng mahal na po Nazareno sa Acapulco, Mexico, ang ginamit na kahoy ay yung meskite para po kawagong. Yung kamagong, kahit na lagariin nyo, kahit na katamin, kayasin, ang ibabaw ay itim, yung kamagong, hanggang sa ilalim may itim. Yun ang Filipino hardwood. Kaya po yung nabahala po na Nazareno, itim na kahoy yun. Ang kapares po niyan, ay yung kahoy na ginamit sa Antipolo, Malabirhen Antipolo. Maitim din po yun. Hanggang sa ilalim maitim. Hindi po dahil sa sunog. Tama-tama naman, ang mga Pilipino mulato Marami sa Pilipino maitim. Para mga ita, yan ang lahi natin Gustong-gusto ng Pilipino nung unang dalhin sa Pilipinas yan. Baka kamukha ko niya, kamukha ko. Yung tagapagligtas pala yun, kamukha ko. Pareho kami ng kulay ng balat. Kaya, napakahabang panahon ang debosyon. Yung 2012 ilan ba yung pinakamahabang prosesyon? 22 oras. Tayo ay nakapagtrabaho na, nakakain na, nakapahinga na, nakatulog na. Nagpuprosesyon pa rin sa Maynila. 22 hours ang noong 2012, pinakamahabang prosesyon. Sa dami ng deboto. Kasi nga, kamukha ko niya. Kaya tuwa-tuwa mga Pinoy. Pagka may problema, yuyuko na sa mahal na pong Nazareno yan. Pagka naman nadinig yung dasal, lalong binamahal ang mahal na pong Nazareno. Kapag po ako nakawala sa problema, Panginoon, maglalakad po ako na nakaluhod. Ayan. Nadidevelop na yung love story ng mahal Panginoon Jesucristo at saka ng deboto. Kaya, ang pagdami po nagbo-multiply. Ano ang mahalaga? Mahalaga ma-develop yung pananampalataya. At saka siyempre, gusto-gusto ng Panginoon na tayo dumadamay sa Kanya. Kaya nga yung mga debosyon ng First Friday, yung ang Panginoon sa Kristo, yung kanyang puso ay kinokoronahan ng tinik. Gustong-gusto niya tayo dumadamay sa Kanya. At pinagpapala po niya, ang pangako niya lagi ay pagpapala. Ganun din sa Mahal na Birhen, yung debosyon sa Mahal na Birhen de Socorro, Sorrows, the Sorrowful Mother. Ang mga pinupuno ng mga pangako, katuparan at sa kanilang mga hinaing, sagot sa mga dasal. Dahil nga, gusto rin ng Panginoon na tayo ang tayo masanay sa hirap. Yung masanay sa hirap, magagaling magmahal yun. Kasi ang pagmamahal, nakangailangan ka ng sakripisyo. Ang hirap, kapag sanay ka sa hirap, madali sa'yo magsakripisyo. Tanyo yung mga magulang ng trabaho sa ibang bansa.
ang lalaki ng pagmamahal sa pamilya. At yun rin ang dahilan kung bakit yung mga anak tumatanong ng utang na loob sa mga magulang na naghihirap. Kaya kung mahalin ng mga anak, hanggang sa pagtanda, taguyod, inaalagaan, ginagastos sa pinapagamot, minamahal. Kasi nga, napakalaga yung elemento ng sakripisyo sa pagmamahal. Harinawa na kung tayo ngayon ay nagbibigay parangal sa mahal na poong Nazareno, matutunan natin yung kanyang pagkadapa, pagkaluhod, habang pa sa krus. Wala namang iba kundi ang bigat ng ating mga kasalanan. Kaya napakabigat ng kanyang binuhat. Kung ano yung bigat ng kasalanan natin, bigat ng pagbabayad, bigat ng sakripisyo. Amen. Patayo kayo. Magsitayo po. Panalangin ng bayan, mga kapatid tayo natin, dumalang sa puon. Panginoong Jesus na sa kapasong ito ay sinugo ng Ama para tayo ay sagipin sa ating pagkakasala at tiyak na kaparasuhan at kamatayan. Sa bawat panalangin na ating tutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin at ating ulitin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kaniyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Isama rin po natin ang mga nagdiriwang na kalangkarawan, Sister Leonie Silverio, Jonas Sipapo, Eduardo Sr., sa mga nagdiriwang na kalang anibersaryo na kasal, Arno Lugtu, Nela at Clarissa Villanueva, at para sa mga deboto ng mahal na poong Nazareno upang ang kanilang hinaingay dinggin ng Diyos, tugunin ang kasagutan, lalo na sa mga taong nangangailangan ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Magsiupo po, pag-aalay. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatakin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Inihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Basbasan po rin yung Panginoon ng mga naghahandog ng sakripisyo ng kanilang sa iyo sa pagdiriwang ng itang suklian ng pagkapala, ibayong biyaya, kaligtasan sa kanilang kasamaan ng pagkapala, sa kanilang pamilya at buhay, sa kanilang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aalay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasamin nawa ang iyong kabanalan at ang masukid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan namin pasanin ay binalikan niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkulin maglahad, na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na wala hupay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banalikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin nga ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kadawanagan. Kawan mo at kapag napatin kami lahat ng mga kasado sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Andres, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagkapuri
sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama nating awitin ang panalangin, itinuro niya sa atin. Inihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkarooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito si Kristo, ang ating mananubos
tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan. Pakundangan sa iyong dulot ng pakikinabang. Ipagkalubong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, pumahay tayo sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon.